Mga kaigsunan o mga kaigalaan, no? Maayong hapon. Welcome ni nga atong tulumanon. Pagbutyag sa kamatuoran, no? Live ta karon sa atong Facebook mga igsoon. Gikan pa ta sa atong radio program apan nag-live ta karon mga kaigsunan tungod kay doon ako'y nalimtan, no? Sa akong pagahisgutan ang ning-agi namo nga debate ni Brother Arnold Ramuso, usa ka Catholic faith defender mga kaigsunan, yatong nangaging mga adlaw, no? Usa kini siya ka bahin sa espesyal nga pagtuon nining kapunon karon, ug ako mong gi-invite nining mga pagtuon mga kaigsunan. Ang topic nga atong pagatun-an mahitungod sa babaeng bigaon, no? Sa Biblia, no? Nya sa akong tema ang Romanong Katoliko, mo ni ang gisupak sa atong higala. Apan sa dili pa ta mo padayon mga kaigsunan, no, ato sang itimbaya ang atong mga kaubanan sa 3A Media, no, defenders nga usa sa mga nahimugso nga grupo aron sa pagdepensa sa kamatuoran. Og sa dili pa ta padayon, minaw ta og nindot og pinasahing awit mga igsoon. No, mili sa tag-awit dinhi mga kaigsunan kanang kuan yun, no? Atong tanaw ni kining dunay paglaom, no? Gi-upload ni Sister Merna Sumailo. Maminaw sa ta. Kampo ta mga kaigsunan, labing galaan ng gamhanan ng mga Dios na nakas kahitasan. Balik kami karon sa mga pagtuon sa mga balang tulong, mga galaan kami na isang magabukas sa mga kasingkas sa ginahuna ang mangyadto sa mga magatan at magatanin namin. Talaging kasulay katapusan ng Dios na umanan na ilang karon ang pasayluhan sa mga sala sa ngalan ng Jesu Kristo na nakagam na iluwas. Amen. Okay, padayon ta sa atong pagtuon mga igsoon, no? Nyatong unsa to nga pizza mga kaigsunan, no? Sa among debate ni Arnold mayong ako lang hisgutan mga kaigsunan. Panahon sa among debate ni Arnold Ramuso, usa ka CFD Iligan chapter siguro ni siya. Og ang tema nga akong ipamatud-an yatong higayuna mga kaigsunan og mga kaigalaan, mahitungod ni ining Romanong Katoliko mao ang babaeng bigaon, no? Unya, kung inyong nabati mga hinay man to kayong kuan, wala na ko makusgi ang kuan. Wala na ko makusgi ang bulyo mga igsoon, nalimot ko. Sa pagpamahayag na nako ato mga igsoon, ako lang ning gihimo nga special program karon to make a statement about what happened during our debate, no, ni Arnold Ramuso mga kaigsunan. Sa dihang may pamatuod ko mga kaigsunan, grabe kaayo siya og mga objection, no? Arangkada pa lang, wala pa pipila ka minuto, he is always objecting. Unsa may iyang gi-object mga kaigsunan, matod pa niya.
ang tema akong gi-object mga Mr. Moderator tungod kay dili mahitungod sa morality. Tungod kay ang tema kuno sa akong higala nga si Brother Inyo Udio, specific kuno nga it is pointing about the Roman Catholic and it is ecclesiology, no? Ecclesiology. Kay Roman Catholic kuno, ecclesiology lang, no? Mahitungod lang sa simbahan. Pero wala niya tagda mga kaigsunan, no? Mura og huna-huna siguro ni Brother Arnold mga kaigalaan. No nga dili ta makamao og unsay comprehension diha sa matuod nga preposition sa tema nga atong gipamatud-an mga kaigsunan. Dili siya exclusive lang diha sa ecclesiology mga kaigalaan. Tungod kay dunay gisgutan nga babaeng bigaon, no? Buot ipasabot apil ang morality, no? Morality mga kaigsunan tungod kay nadubli ngani dinhi ang subject of the preposition tungod kay in the first place makita nimo nga ginganlan gyud sa tema nga akong gipamatud-an nga Roman Catholic, specific pointing to their church. Unya gidublihan nga mao ang babaeng bigaon. Ngayon nga ni tagbabay according to the Bible interpretation mga kaigsunan ug mga higala, no? Makita nato nga nagtudlo ni sa simbahan o iglesia mga kaigsunan. Nagtudlo siya sa simbahan kung imong basahon ang nasulat dinha sa Epeso 5 versikulo 23. Nga ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon man usab nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Busa ang subject matter Roman Catholic gidubahan og babay nga word mga kaigsunan referring sa Roman Catholic also. Unya kining pag-ingog bigaon, this is a kind of adulterer attitude and that is, no, pointing to the immorality of the church mga kaigsunan, reflecting to our topic, no? Kining akong higala mga igsoon, doon naman siguro po ni iniskwilahan, no? Pero kining ato dili ni siya ingon nga personal kuan, kundi ato lang gihatagan og explanation ang nangagi nato nga panaghisgot, no? Tungod kay ang iyang objection mga kaigsunan is always naara gipunting niya sa word nga Roman Catholic. Unya iyang giputol ang babaeng bigaon nga nagsulti ngadto sa morality, no, sa mga gimbuhaton sa iyang simbahan. Moto mga igsuon nga gibasa nako, no, ang ilhanan unsay ilhanan sa kuan kining babaeng bigaon nga nagpupoint sa iyang simbahan nga Roman Catholic according to the theme nga akong gi pamatud-an mga kaigsunan. Og ang first nako nga pamahayag nagtudlo ko ngadto sa iyang pagkainahan, no? Ang Revelation 17 verse 5 kung imong basahon ang Bible mga igsoon, no, nag-ingon dinhi nga ang babae usa ka inahan mga kaigsunan, no? Inahan nga ni buot ipasabot dunay anak. So wala man may maghisgot og anak. Ang among gipunting dinhi mga kaigsunan is the mother, no? Mother mga kaigsunan. Kung atong tanaw, no, tanawa. Ingon pa dinhi sa 17 verse 5 mga igsoon. Nahisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinaguang kahulugan, ang gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon. Apan unsay nahitabo mga igsoon? Kanunay niya nga wa ngani ko mulitok sa akong ngabil na you can review my timeline mga kaigsunan to ditong post nga akong gibuhat sa during sa live namo. Wala ngani ko mo hisgot og Babylon mga igsoon, but they are always kinibang seeing Babylon kuno Babylon,
na mapoy Babylon sa Bible, no? Sa Revelation chapter 17 verse 5 nga ang Babylon tinago ang ngalan, no? Unya inahan ni siya tanang bigaon mga kaigsunan. Unya ang iyang gipoint mga kaigsunan, Babylon is the great city, no? According sa iyang gi quote mga igsoon sa verse 18 niya man usabo, ang nakita mong babae mao ang dakong syudad, but they are not using the word Babylon, they are using the word girl or woman mga kaigsunan nga nagsulti nga sa dakong syudad, no? So kung moingon nga ni tag great city mga kaigsunan, ang great city kung imong tan-awon mga kaigsunan dinhi sa ato pa dakong syudad unya kuan ni siya mo'y nagmando sa tibok hari sa kalibutan. Unya kung imong tan-awon dinhi mga kaigsunan, kung moingon tag dakong syudad, ang babae is referring to church, no? So walay sayop ang Revelation 17 verse 18 kay ang babae nga gihisgutan diha nga mao ang dakong syudad, it is a literal interpretation sa libro sa Revelation. Pero kung mongarita sa symbolic mga kaigalaan, kay nganong moingon man tag symbolic mga kaigsunan, because the Revelation itself is a symbolical, no, book of the Bible. Kay ngano man kung imong basahon dinhi sa kuan sa Revelation 1 verse 1 sa New King James Version mga igsoon, akong basahon na ngano atong prove nga ang Revelation chapter 17 verse 18 is not a literal city nga gilingkuran sa babae. Mingon din yung Revelation 1 verse 1 sa New King James Version, and has sent and signified it by his angels to his servant John. So makita nimo dinhi mga kaigsunan nga nagsulti dunay word nga signified. Unsa maning word nga signified as far as the New Testament is concerned about the book of Revelation mga kaigsunan, kinahanglan kuhaon nato ang iyang original meaning into Greek, no? Unsa may Greek word sa signified. Ang translation ni ana sa Greek word mga kaigsunan gitawag siya semeno, no? Semeno. Unsa maning SEMAIN o semeno. Ang meaning ni ana mga kaigsunan kanang word nga semeno, the word signified in English, meaning ana to show a symbolic sign. Busa symbolical. Pag ingon din sa Revelation 17 verse 18, babay, it is the symbol of the church. Simbolo ka na sa simbahan. Kay atong gibasa mga kaigsunan ganina, ang babae symbol sa church. Ug moin nga ni tagdakong syudad mga kaigsunan, it is not a literal city itself. Kay nga naman symbolic man, kay simbahan man diri unya mo baylo di ay ang sense diha sa great city. No, dili ingon ana ang interpretation kung imong tan-awon ang symbolic interpretation of the Revelation mga kaigalaan. So dinhi nagtudlo mga kaigalaan nga kining dakong syudad, it is a crowded church mga igsoon. Kinsa man ang crowded church? Kinsa man ang simbahan nga daghag mga tao kanunay, no? All days in a week. So makita nimo nga no other than the Roman Catholic Church itself. So sakto ang preposition nga the Roman Catholic Church is the woman in Revelation 17, the mother of abomination, no? Siya ang inahan sa mga pagpakasala sa kalibutan. Ingon ani mga kaigsunan ang nahitabo, no? Muna nga dili gyud mapugngan niya. Ingon siya nga the topic is only ecclesiology, no? No, dili siya ecclesiology because doon na siya statement connecting the word Roman Catholic and that is babaeng bigaon. O kana siya moing kanganig bigaon, in a literal sense, it is a woman that commit adultery, no?
kanang nakakomitar pag adultery, pagpanapaw. Nganong mo yun man tag nakakomitar o pagpanapaw? Mo nga ni tag pagpanapaw, kana bang nangilog og dili imo. Ingon ana mga kaigsunan, naay asawa, imong giilugan, yan ay bana imong giilugan, but diri sa simbahan ang adulterer nga giingon diha mga kaigsunan, mao na diha ang word nga bigaon, no? Mao na siya nganong mo ingon man nga mao ang word nga adulterer, no? Basahon nato aron dili ta magwonder nganong nahimong adulterer ang word nga bigaon mga kaigsunan, no? Tan-awa ha. Then sa Revelation 14 makita nimo nga ang kini nga babae ginganlan siya Babylon in Revelation chapter 17 verse 5, but in the Revelation 14 verse 8 mga kaigsunan, gihinganlan siya usab diri unya naa diha usab ang iyang mga binuhatan nga nahugawan siya tungod sa iyang kaulag. O kining pagkabigaon or kining kaulagon mga kaigsunan nga gihisgutan sa Revelation, nagsulti kana diha sa pag-ila o pagsimba og laing Dios, no? Muna nga Colosas 3 versikulo 5, mabasa nato na nga atong basahon. Colosas 3 versikulo 5. Wala ta magtumo-tumo mga igsoon. Mao ni atong kuan. Aron natong masabtan. Tan-awa ha. Busa patya ninyo ang inyong mga kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa salawayong pagpakikilawas. Tanawa, kaulag na. Kalawayan, kaulag, o apil na. And that is the point nga gihisgutan in Revelation 14 verse 8 mga kaigsunan, daotang kailibgon kahakog nga mao ang paagi sa pagsimba og Dios. So, mo na nga the word babaeng bigaon in the Bisaya term, in English mga kaigsunan, in one word, it is called adulterer. The Roman Catholic Church is adulterer. Kaya nga naman, nagsimba siya laing Dios. Kinsa man ang Dios, unsa may relasyon sa Dios diha sa iglesia, unsa may relasyon ni Kristo diha sa iglesia, siya ang bana, pamanhunon. So pamanhunon mga kaigsunan, once nga siya ang mamahimong bana, si Kristo nga ang Dios nga mo'y gisimba, pinaagi sa Espiritu kamaturan, Juan 4 versikulo 24, unya nagasimba ka og laing Dios, nahimo kang mananapaw. Kaya ang Dios mingon sa una niyang sugo sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Unya misimba ka man og Dios naman mo'y rebulto, naman mo'y Dios. So klaro kaayo nga ang inyong simbahan sakto ang gisultis Biblia, no? Bigaon. Sakit siya nga pulong mga kaigsunan, pero the Bible itself dili siya ingon nga maglipod-lipod sa iyang gisulti. Ingon ragud ana mga kaigsunan. Unsa pa man mga kaigsunan, palahubog, no? Revelation 17 verse 2 nga hubog sila. Buti pasabot dunay bino, no? Sa literal palahubog mga kaigsunan. And symbolical, nagatagay sila sa doktrina sa Babylon. What is Babylon? Meaning of Babylon? Babylon mga kaigsunan is confusion. Kining kalibog. O nganong di man ka malibog? No? Daghan sila og klase sa dagway sa Dios nila. No? Naa sila'y Dios nga itom, naay puti, na may itim nga nasarin. Yan na po'y Dios nga gamay. Si Santo Niños, pagkabata pa kuno ni Kristo. Wala sa Biblia ang ngalang ninyo mga kaigsunan diha sa langit nung binuhat. No? Wala. Wala kay mabasa. No? Wala siya nganli.
ang ngalang Hesus dili matranslate nga ninyo, no? Pero kung mogamit kag laing pinulungan niyo, imong ipasamangil nga ninyo, dili siya pwede mga kaigsunan. Kay kung atong tan-awon, kung mahitabo manggaling nga sa pagkabata na ni Hesus, dili pud ta mutuo mga kaigsunan, because the first sculpture kining magkukulit nga si Leonardo da Vinci, wala siya makakita sa pamayhon ni Hesus sa bata pa siya. Nya kinsa man na ang gihimuhimuan og ribulto mga kaigsunan. Nga pistahan kanunay sa Cebu during January, no? Dili siya mga kaigsunan. No, ato po ni apil nga paghisgot kay hapit naman ko nung birthday. Matod pa nila Mama Mary. Katawatan niya itong mga higala mga igsoon. Maayong pagtanaw kang Brother Ildefonso Cubil. No, Mama Mary ko no. Kinsa may atong inahan mga kaigsonan? Ang gisgutan sa Biblia nga inahan, si Maria ba? Mary is the only mother of Jesus, no? Dili ta apil mga kaigsunan. No? Siya lamang ang gigamit sa Dios nga instrumento aron ang atong Dios magpakatao munganhis kalibutan aron luwason ta niya. Apan kita nga mga tumutuo, ang atong nahimong inahan ang simbahan. Tungod kay ang simbahan mga kaigilaan, mao ni siya ang babae mga kaigsunan, pangasawuno ni Kristo. Ug kita nga naa sa simbahan, nahimutang mga anak. Ang unang Korinto 11 bersikulo 2, babae pangasawuno ni Kristo. Unya kay niya man ta mga anak. Ang mudawat ang kang Kristo iya tang ilhong mga anak. Kay nga naman siya man ang atong amahan. 1:1 bersikulo 12. How it comes? Kung may inahan ta nga maong simbahan, nya may inahan ato po ang kunon ang inahan sa atong Ginoo. Si Maria mga kailan. Duha na atong inahan. No? Mao na nga Babylon is confusion mga kaigsunan. Dili gyud pwede mga igsoon. Akong basahon, do na pay laing inahan sa diha nga kuan man ni siya mga kaigsunan. Dinhis kalibutan, sa dihang mapangasawa na ni Kristo ang iglesia, 2 Korinto 11 bersikulo 2. Og sa dihang mungadto na kini sa langit ang mga katawhan nga nagkumpos sa usa ka simbahan, ibutang didto sa bag-ong Jerusalem mga kaigsunan. Og kanang Jerusalem mao na usab kanay mamahimo natong inahan. Kay tuwa naman ta nasakop dito sa maong iglesia nga matuod nga iya ni Kristo. Basahon na to. Galacia 4 bersikulo 26 nagaingon, apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Tanawa, no? Wala gyud lain mga kaigsunan. Our mother is our church, not Mary. Kay si Mary exclusive ra nga inahan sa atong Ginoo, og dili siya pwede nga atong angkunon nga siya usab atong inahan, no? Kay nagpalapad ta sa atong papel ni ana, og kana wala gayud isulti sa Biblia nga magmamata sa iya, magpapata kang Christ. Wala mga kagilaan. No, kining mga Katoliko mga kagilaan, ila nang gianad ang ilang mga anak. Tan-awa ninyo ang picture na this is Papa God. Ay Papa God. Unsa? Pope man na, Papa God. Wala mo ingon nga pagpapa mo sa ako. No? Muilata sa iya nga Dios ug mo'y atong himuon mga kagilaan nga manluluwas. No, dili kay kuno nato nga siya atong amahan, siya ang atong inahan, unya si ang inahan pa mga kaigsunan. Gihimo pa nga kuan. Gihimo pa nga co-mediatrix. No? Giampuan kay aron kuno mutabang ngadto sa anak. No, mutabang ngadto sa anak. No, og niini nga bahin mga kagilaan mura og layo na kaayo na siya sa kuan, layo na kaayo siya sa gisulti kung unsay naas bala ang kasulatan. No? Busa atong mga higala mga kaigsunan, wala gayud masayod sa kamatuoran. Busa salamat kaayo og niini nga kahaponon akong ipanghinaot nga kining mga butang atong gisgutan bisan namubo lang nga bahin, no? Makabaton ta og kalinaw
ug pagsalig sa atong Ginoo ug atong tuuhan kung unsay gisulti sa Biblia mga kaigsunan. Sa atong pagtapos mag-ampo ta. Labing balaan ug gamhanan namo nga Dios tag-iya sa among kinabuhi. Amahan nga langitnon, nagpasalamat kami sa higayon nga imong gihatag kanamo. Hinaot pa ang mga pulong nga among ginatun-an Ginoo. Mamahimo kining kabahin sa among pagpangalagan. Ug makabaton kami suod nga relasyon kanimo sa tanang adlaw sa among pagkinabuhi. Samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Panalangini ang mga kaigsuonan, ang mga nagabiyo, ang imong mga depensador sa imong iglesia, dugangi og kaalam o Dios na langit nun. Kay nining katapusang panahon, wala kami masayon kung unsa ang lihok sa kaaway nga nagalihok karon nini nga kalibutan. Apan ikaw labing nasayod kay walay mataguan kanimo, walay tinago diha sa imong tabangan. Among lauman kining tanan o Dios, proteksyon ni kami sa imong balaang kaluoy. Sa tanang matang sa katalagman sa kalibutan nga nahitabo karon, ang tanan nimong mga anak tibok na syuta. Hinaot pa imong proteksyonan Ginoo. Kining tanan lauman namo nakadangat sa trono among mga pagampo. Inubanan ang kasaylohan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesukristo, imong anak ug among manluluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, wala na tay panahon. May panahon na pupos na og thank you kayo sa inyong pagtan-aw og have good day sa tanan, no? Sa hantod sa sunod higayon sa atong panaghisgot. God bless.